May nagtanong sa akin, "Good day po sa iyo, Boss Rai. Gusto ko lang pong magtanong about sa bugok na Ola. Legit po ba yan? Kasi text and call po sila, then ang idea ko po is nag-off SIM po ako. Then nung nakaraang araw, nakatanggap ang ng demand letter through email. Valid po ba yon? I want to clear my thoughts lang po. Kasi first time user ako for that app po." Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan. Marami ho nagtatanong sa atin regarding kung valid ba o tinatanggap po ba ng batas natin yung mga demand letter na pinapadala po through email. So dito sa video na to, malilinawan po natin yan. Kaya pakipanood po hanggang dulo. Pero disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po ay maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating video is based on my experience at saka po sa pagsasaliksik po natin at syempre po sa pagtatanong natin, no, at saka sa gabay ng mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte or hindi po ako pabor sa hindi pagbabayad ng utang. Okay? Ang utang po is utang, no? It's our responsibility na bayaran yan. Ang hindi po ako pabor is dun sa maling pamamaraan ng pagpapautang at maling pamamaraan ng paniningil. So sagutin po natin yung pinadala nyong katanungan. So sabi nyo nga po na tinatanong nyo kung legitimate yung Ola po na nahiraman po ninyo. Chinek ko naman, legitimate naman po siya. So meron naman po siyang lisensya. Tapos, ano pa siya, tawag ito, submitting entity pa siya sa CIC. So, legitimate siya, may lisensya. But unfortunately, nung nag-research din po ako, marami pong harassment, no, na ginagawa itong bugok na to, na online lending app. Kaya, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Valid, legitimate sila. Unfortunately, hindi tama yung ginagawa nila. Illegal. Kasi, may complaint sa sa SEC with regards sa harassment. Mataas din po ang interest, tsaka malaki po yung kinakaltas sa processing fee. Pasensya na po kayo, hindi ko po masasabi talaga yung Ola na yan kasi same industry po kasi kami. So ayoko lang po magkaroon ng problema, no? Para wala na lang din usapin. Ngayon, sila Kajani yan, magsasabi yan mga yan kasi they're not involved sa sa pagpapautang po eh. Okay, so nilinaw ko lang po sa inyo. Tuloy po natin. Ngayon, sabi niyo po dito, text and call sila, no? Tapos ang ginawa niyo is nag off SIM kayo. Sige, dun muna tayo. Ito lang po, no? Lahat naman po ng lending financing, no? Kasama na yan, mga Ola na yan. Ang way po para makapag-communicate sa inyo is through SMS, tawag, tsaka email. Ngayon, unfortunately, itong mga bugok at abusadong online lending apps is hindi talaga marunong maningil. Okay, ang ginagawa talaga niyang mga yan is i-harass kayo. Diba? Kasi unang-una, no, bukod sa hindi sila marunong maningil, hindi naman natin alam kung saan nadampot tong mga to. Di po ba? Sabi ko sa inyo, doon sa mga previous videos ko, hindi ho basta-basta ang paniningil. Dapat yan may mga skill sets, no, naka-in place dyan. May mga seminars na ina-attendan dyan. Hindi yan basta-basta na umaupo ka dyan, tumawag ka. Hindi ho ganun. Kailangan marunong makipag-negotiate yan. Alam niyan yung batas, no? Tapos alam niya yung policies and procedure nung kumpanya. Hindi yan basta-basta. Tatawag lang na hello, magbayad ka na. Pag hindi nakabayad, mumurahin. Ay, hindi pwedeng ganun. Okay po, kasi importante na makapag-negotiate siya eh. Diba? Dapat malaman niya ano ba yung dahilan, ba't di makakabayad. Diba? Dapat meron siyang plano ron pag hindi nakabayad. Ano ba yung po pwede niyang gawin? Ganun po ang paniningil. Akala nila ganun lang kadali, ba? Hindi magic yan. Diba? So, yun yung inaano ko na na lagi ko sinasabi na akala siguro nitong mga may-ari ng mga bugok at abusadong online lending apps, ganun lang. No, magpapahiram ka, bibigay ka ng pera through GCash o through Maya, tapos sisingilin na. Yung kakausap, hindi ganun. No, hindi ho takutan ng panansingilan. May mga nakalatag ng batas diyan, tsaka memorandum eh.
'Di ba? Ang hirap dito sa mga 'to, naggagaling-galing nga, wala namang alam, 'di ba? Tapos sabi niyo ho, nung nakaraang araw nakatanggap kayo ng demand letter through email. Tinatanong niyo ho kung valid. Okay. Kasi gusto niya lang maklear yung thoughts niyo. Okay, ito po yan. No? Meron na po tayong e-commerce law. So, ibig sabihin ho, anything digital is accepted by law. So, kasama po dyan yung demand letter. Okay? Kasi nga ho, di ba, yung pagpapautang, tinatanggap na natin digitally, di ba? So, may pautang na tayo using the web. So, syempre ho, yung demand letter, tinatanggap na rin ho yan through email. Pero, eto ho, make sure that the demand letter is valid. So, paano ho ba natin ma-check yun? Okay. Unang-una ho, ang demand letter, hindi yan yung kagaya pinapadala nitong mga bugo katabusadong online lending apps na pananakot letter. Okay? Ang demand letter po dapat yan is, sino ba yung nagpadala? Okay? Dapat yun nakalagay kung anong kumpanya. Address at contact details nung nagpadala. Importante yun. Pangalawa ho, sino yung padadalan? Address at contact details ng padadalan. Tapos, syempre, may body of letter yan. Yung body of letter po, importante, nakasummarize doon yung nahiram. Kailan ba nahiram yan? Magkano? Tapos, kailan yung due date na hindi na nabayaran? Stuffs like that. Ano yan? Iba-iba ho ng arrangement, pero dapat ganun. Tapos, dapat doon sa body of letter, nakalagay din po na dahil sa hindi pagbabayad, ito na yung total na babayaran. No, naka-itemize yan. Ito yung interest, ito yung penalty. Okay? Pagkatapos noon, dapat yun, nakalagay din kung hanggang kailan umitaning. No, pangkaraniwan yan, 7 days, 15 days, 1 month. Depende ho sa yan, sa lending. Okay? Ngayon, pag binigyan ng taning, nakalagay din po ano ba yung magiging consequence. Okay, for example, pag hindi nakabayad during that time, magpapadala ulit ng isa pang letter, yung final demand letter. Pwede yung ganoon. Or, pwede na silang sampa ng small claims. Okay? Depende ho kasi sa sa pagko-construct ng demand letter. Okay? Pero, hindi ho nakalagay doon yung mga batas. Kasi itong mga bugo katabusadong online lending apps, hindi lalagay yung mga batas. Hindi ho tama. Hindi tamang demand letter yun. Okay? Kasi ang importante po sa demand letter is you're demanding payment. You're asking for payment eh. Kasi, kaya demand letter yan, nagawa mo na. Yung lahat ng pamamaraan ng paniningil. Meaning, tinawagan mo, inalam mo kung bakit hindi nakabayad, nagbigay ka na ng mga payment options, no? Lahat ginawa mo na. Binisita mo na sa bahay, and everything. Walang nangyari. So, eto ngayon, pupunta ka na sa demand letter. Okay? Kaya nga dinidemand mo yung bayad eh. That's the meaning of demand letter. Okay? So after noon na nagdi-demand ka na, dapat 'yon pagkakumpanya, dapat pirmado ng abogado. Okay? Importante 'yon. Ngayon, kung tao sa tao naman 'yan, dapat ang gumawa niyan is yung tawag dito, yung nagpautang mismo or pwede siyang magpagawa sa abogado. Pero sa kumpanya, dapat may lawyer yung mga yan, pirmado niya. Okay, importante nyo pong malaman yan. Kasi, hindi magiging legitimate na na demand letter kung kagaya ng ginagawa ng mga bugok na to, na abusadong online lending apps na small claim staffa, di ba? Article 84, mga ganun. Di ba? Hindi tama yun eh. Tinatakot lang yun eh. Di po ba? Kasi, ito pong demand letter is very important and vital yan pag magsasampa ng small claims. Okay? Small claims case. Kasi, yung mga legitimate na lending, financing, no, at saka yung mga hindi nanghaharas, kayang gawin yun na makapagsampa sila ng kasong small claims. Kasi walang ibabalik sa kanila eh. Diba? Legitimate yung paniningil nila. Tama yung interest nila, diba? So walang balik. Hindi kagaya itong mga bugo katabusadong online lending apps, puro pananakot letter lang ang gagawin nila, no? Kasi hindi alam nila na hindi sila makakapagsampa ng kasong small claims. Dahil alam nila na babalik lang sa kanila yun. Okay? So, madalit salita po, legitimate po, or po pwede na magpadala po through email ng demand letter. Valid yan. Tinatanggap po sa husgado yan. Okay? Para lang po malinaw. Ngayon,
Pag nakatanggap kayo ng ganyan, at medyo ano kayo, medyo alanganin, pagtanong mo tayo sa abogado. Okay? Kung wala kayong kilalang abogado, pwede yung sa PAW, or kung yung kumpanya nyo merong abogado, tanong nyo kung legitimate yun. Or kung ano talaga, kaya nyo naman, sa pribadong abogado, tanong nyo po. Okay? Importante kasi na, na ma-check nyo kung legitimate yung demand letter. Di po ba? Kasi, sabi nga sa inyo, vital ang demand letter sa pagsasampa po ng kaso. Okay? Legitimate document yan. Importante yan. Kasi para makita po ng hukuman, no, na ginawa talaga, no, nung lending yung kanyang makakaya para singilin yung kliyente. Kaya lang, unfortunately, ginawa ng lahat, hindi pa rin natugunan. So, ganun po ka-importante yan. Kaya, when in doubt, magtanong po tayo. Ganun lamang po yun. Kasi kailangan i-educate din natin yung sarili natin. Lagi ko po sinasabi sa inyo yan. Iba po yung may alam. Ngayon, ito lang ho yan. Pag natanggap nyo yan, at na alam nyo na legitimate na, tugunan nyo. Makipag-usap po kayo. No? Kung legitimate na lending at financing yan. Ngayon, kung dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, definitely, hindi totoong hindi totoong demand letter yan. So, kung past due na kayo, delinquente, well, wala na ho tayong ibang gagawin doon, kundi pag-ipunan ho yan, tsaka nyo yung bayaran ng buo, tapos itabi nyo yung pinagbayaran ninyo. Kasi utang yan eh. Nahiram natin yan, napakinabangan natin yan. So, obligasyon ho nating bayaran. It's unfortunate lamang po na itong mga bugo at abusadong online lending apps, talagang nangaabuso. Okay nga po pala, balikan ko lang yung sa text and call. Kasi, nagiging mindset na ho kasi natin na pagka tinetext tayo, tinatawagan is, harassment na or ola na. Hindi po. Lahat po ng nagpapautang, ginagawa po yan. Kasi yan yung way para makapagpaalala ng due date, no? Makamusta kayo. Okay? Ngayon, yun nga, kagaya sinabi ko, unfortunate lang talaga itong mga bugo katabusadong online lending apps is abusado. Kaya ngayon, natatypecast na pagka tinawagan, tsaka nag-SMS, is inaabuso na. Okay? Ngayon, kung nakahiram kayo sa mga legitimate, no, yung mga hindi nangaharas, at hindi naman malalaki ang interest, no, sagutin nyo po, wag ho kayo mag-off SIM. No, makipag-usap kayo. Make it a point na subukan nyo munang kausapin. Ngayon, talaga kung binalagbag kayo, hinaras kayo, well, gawin nyo po kung ano yung sa tingin nyo tama na para makampante nyo yung sarili nyo at hindi kayo kumbaga makaranas ng anxiety at depression. Ganun lamang naman po yan. Kasi sabi ulitin ko, natatypecast ko kasi ang tingin ng lahat, no, pag may tumawag, may nag-SMS, ola na, hindi po. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Basta muli po, yun lang.